Sa video na to, magda-dive tayo kung paano pumili ng tamang domain registrar at hosting provider. Lalo na kung kinoconsider mo yung mga companies tulad ng Network Solution. What's going on, everyone? Ako nga pala si Eric Hunter. And sa channel na to, diretso tayo. Wala nang distractions para matulungan kayong gumawa ng mas smart na business decisions pagdating sa website nyo. So umpisa, parang simple lang yung pagpili ng domain at hosting. Pero ang totoo, may mga hidden fees, nakakalitong features, at long-term considerations na madalas hindi napapansin ng maraming tao. So explore natin kung ano yung mga dapat nyong tignan para makapag-register kayo ng domain at makapag-set up ng hosting with confidence. Understanding domain registrar. So ang domain registrar is yung company na nagbibigay daan para makabili at makapag-manage ka ng domain name. Like example.com. Sila yung parang middleman sa pagitan mo at ng official domain registry. Pag bumili ka ng domain, technically nirerentahan mo lang siya for a certain period. Usually 1 to 10 years. Kahit na maraming registrars ang nag-o-offer din ng web hosting, importante pa rin ma-evaluate mo yung bawat service separately. Kasi hindi porket magaling yung registrar, magaling na rin agad yung hosting nila. Reputation and reliability. Unang-una, tignan mo yung reputation ng registrar. Matagal na ba sila sa industry? May generally positive reviews ba sila? Gusto mo ng registrar na kilala sa stability? Kasi yung hanapin mo is yung kilala sa stability. Kasi yung domain mo, yun yung foundation ng online presence mo. Pag pangit yung track record ng registrar, may risk na mawala yung domain mo. Kunwari, sa maling handling ng renewals or kung bigla silang magsara. Transparent pricing. Now, medyo tricky talaga yung pricing. Maraming companies ang nag-offer ng teaser rates sa first year, like 99 cents or minsan free pa. Tapos, pag renewal na, biglang mas mahal na yung singil. Kaya importante niya i-check mo pareho. Yung initial price at yung long-term cost. Tingnan mo kung magkano yung presyo sa bawat renewal year. At kung may mga extra charges ba para sa mga bagay tulad ng Huayas privacy na nag-hide ng personal info mo sa public records, email forwarding, or DNS management. Ideally, yung registrar mo dapat may basic privacy at DNS features na kasama na. Walang extra bayad. Domain management tool. Ang magandang registrar dapat may tools na madaling gamitin para sa pag-manage ng domain mo. Kasama dito yung DNS settings para makonfigure yung A records, MX records para sa email, CNAMEs, at iba pang record. Dapat meron ka ring access sa domain locking na pumipigil sa unauthorized transfers at bulk management kung marami kang domains. Yung interface dapat malinaw at simple. Yung tipong hindi mo na kailangan tumawag ng support sa tuwing may babaguhin ka. Security features. Sobrang importante ng security. Maghanap ka ng registrars na may free or affordable UIS privacy, two-factor authentication para sa account mo, at protection laban sa unauthorized transfers. May ibang registrars din na may grace period after mag-expire yung domain. So, pwede mo pa siyang i-renew ng walang penalty. Pero may iba na sobrang strict. Na kapag na-miss mo yung renewal date, pwedeng tuluyang mawala yung domain mo. Pwede mo ring ma-encounter yung domain hijacking, kung saan may mga hindi magandang companies na sadyang inaagaw yung mga expired domains. Kaya sobrang importante na pumili ka ng reputable registrar na may matibay na security policies para ma-minimize lahat ng risk na yan. Evaluating hosting services. Habang yung domain name nagtuturo ng mga tao papunta sa website mo, yung hosting service naman yung nag-i-store ng files ng site mo at nagsiserve nito sa visitors. Parang lupa siya kung saan nakatayo yung bahay ng website mo. Pag nag-evaluate ka ng host, mag-focus ka sa reliability, speed, support, at scalability. Uptime and speed. So yung uptime is gaano kadalas online at accessible yung site mo. Hanap ka ng hosts na may at least 99.9% uptime guarantee. Pero beyond dun sa guarantee, i-check mo rin yung user reviews para sa real-world performance. Pwedeng mag-promise yung host ng magandang uptime pero pumapalpak pala sa actual kung hindi matibay yung infrastructure nila. Importante rin yung speed kasi gusto ng users na mabilis mag-load yung site. Plus, kino-consider din ng search engines yung load times ranking. Mas okay kung may data centers yung host na malapit sa target audience mo. And check mo rin kung gumagamit sila ng modern tech tulad ng SSD storage at caching. Support and customer service. Pag nag-down yung site mo or may kailangan kang i-configure, malaking tulong yung maayos na support para hindi ka na ma-frustrate. Kaya i-check mo kung paano humahawak ng support requests yung hosting company. Meron ba silang 24/7 live chat, phone support, or email tickets? Gano'n sila kabilis mag-reply? Basahin mo rin yung reviews para makita kung marunong talaga sila at willing tumulong mag-solve ng issues. May ibang companies na outsource yung support sa call centers na script lang sinusunod. Habang yung iba naman, dedicated technicians na kayang magbigay ng detailed na tulong. Scalability and growth. Pwedeng magbago yung hosting needs mo over time. Baka magsimula ka sa shared plan tapos kailangan mo nang mag-upgrade sa VPS or dedicated server habang lumalaki yung traffic mo. Pumili ka ng host na may clear upgrade path para hindi ka mahirapan kapag lumalaki ka na. May hosts na seamless yung upgrade. Konting downtime lang, pero yung iba kailangan mo pang mag-manual migrate na sobrang hassle. Pricing, structure, and terms. Gaya ng domain registrars, yung mga hosting providers madalas nag-advertise ng mababang intro rates. Ang catch dito is kadalasan kailangan ng longer commitment para makuha yung presyong yon. Now, pag kino-compare mo na yung mga hosts, tignan mo yung regular monthly price after matapos yung promo period. Check mo rin kung nakalock ka ba sa annual contract or pwede kang mag-month to month. And syempre, bantayan mo yung hidden fees. May ibang hosts na naniningil para sa pag-restore ng backups, pag-migrate ng site, or even pag-cancel ng account. Extra features. Maraming hosts yung nagbabundle ng extras tulad ng email accounts, SSL certificate, at website builder. Convenient siya, pero hindi lahat ng yan ay free. Kaya
make sure mo na yung mga features na importante sa'yo ay kasama talaga. Kung nag-advertise yung host ng website builder, subukan mo muna yung demo para makita kung trip mo yung interface. Kung may email hosting sila, check mo rin yung ilang mailboxes at gaano kalaking storage yung kasama. Now, isang option na nag-check ng lahat ng boxes na pinag-usapan natin sa video na to is network solutions. Matagal na sila sa industry since early days pa ng internet. And yung ganong katagal na presence gives them a level of trust and reliability na mahirap pantayan. Sa network solutions, hindi lang domain registration yung makukuha mo. Meron din silang hosting, professional email, SSL certificates, pati na rin marketing tools. Lahat nasa isang place lang. Kaya mas madali nang i-manage at i-organize yung online presence mo. Malaki rin yung focus nila sa security at stability. Pwede kang mag-add ng Huawei's privacy, i-protect yung domains mo gamit yung account level security features. At kampante ka na supported yung site mo ng established infrastructure. At pag lumaki na yung business mo, madali lang mag-scale up ng hosting plan or magdagdag ng ibang services nang hindi mo kinakailangan magsimula ulit sa ibang platform. Now, kahit laging may budget options, yung talagang nag-stand out sa network solutions is yung balance ng reputation, support at convenience. Para sa maraming businesses, lalo na kung importante sa iyo yung reliability at na lahat ay nasa isang place lang, solid choice talaga sila. So, kung gusto niyo mag-start with network solutions, meron kaming link sa description sa baba. Pag kinlik niyo yung link, dadalhin kayo niyan sa page na to, and from here, pwede kayo mag-AI domain search. Magsimulang gumawa ng website, i-host yung website or i-protect yung website. So, i-click natin yung host your website. Dadalhin tayo nito sa tatlong plans nila. Meron silang starter plan na $2.99 per month for a 1-year term. Tapos magre-renew around $8 per month after ng first year. Then meron silang essential plan starting at $4.99 per month for 1 year. Tapos magre-renew siya at $13.99 per month. So tandaan nyo na lang, nagbabago yung presyo kapag renewal na. Tapos yung premium plan, $6.99 per month for 1 year. Tapos magre-renew siya at $16.99 per month. Now, pag nag-scroll tayo pababa, makikita nyo na sa essential at premium plan, meron kayong 1-year free domain at 1-year free SSL certificate na syempre mahalaga para safe at secure yung website nyo. Meron ding iba't ibang features depende sa plan like disk space, ilang websites yung pwede mong buuin, visitor support, FTP accounts at drag and drop website builder na kasama sa lahat ng plans. Makikita mo rin kung ilang email boxes yung kasama. At sila may unmetered bandwidth pero again, yung free domain at free SSL certificate nandun specifically sa mga plans na yon. So kunwari, iniisip mo na yung essential plan, click mo lang yung add to cart tapos dito, pwede ka nang mag-search ng domain mo. So hanapin lang natin tong domain na to. Okay, ayan. As you can see, meron na tayong essential hosting for 1 year. Meron din tayong SSL certificate for 1 year and free yan. Meron din tayong .com domain for 1 year na free. At kasama pa dun yung domain privacy protection na 1 month free. Now, pagpunta mo dito sa promo code area, i-type mo lang yung code na CC28 and makakasave ka na ng 20% off sa hosting plan mo. Meron pa kaming dalawang codes kung sakaling iba yung kailangan mo. Kunwari, domain lang yung gusto mo, pwede mong gamitin yung code na CC20D para sa 20% off sa domain. Or kung annual builder plan lang yung hanap mo, pwede mong gamitin yung code na CC50B para sa 50% off sa annual builder plan. Lahat ng codes at links na to lalabas sa screen at ilalagay din namin sa description sa baba. Tips sa pagpili mo. Number 1, basahin yung fine print. Always i-check yung renewal rates, cancellation policies, at kung may fees ba pag ililipat mo yung domain mo sa ibang provider. Number 2, consider bundling discount. May ibang companies na nag-offer ng discounts pag sabay mong binili yung hosting at domain registration. Pero make sure mo pa rin na good deal talaga yung makukuha mo. Number 3, i-test yung customer support. Subukan mong mag-contact ng support gamit ang pre-sales question para makita mo kung gaano sila kabilis mag-reply at kung alam talaga nila yung sinasabi nila. Number 4, magplano para sa long term. Isipin mo kung paano lalaki yung project mo. Kung feeling mo kakailanganin mo ng mas maraming resources or features in the future, pumili ka ng provider na madaling mag-upgrade. Number 5, i-check yung user reviews. Walang company na perfect yung reviews, pero kung paulit-ulit yung reklamo tungkol sa billing or security, red flag na yun. So bukod sa pag-evaluate ng features, kailangan mo ring bantayan yung red flags pag pumipili ka ng registrar or host. Yung mga bagay tulad ng hidden fees, aggressive upselling, at hirap mag-transfer ng domain ay signs na mas inuuna ng company yung profit kaysa sa service. Kaya maging maingat sa mga registrars na sobrang laki ng singil sa redemption fees pag aksidenteng nag-expire yung domain mo. Ganun din yung hosting provider na madalas magka-outage or may security breaches, mas mabuting iwasan mo na agad. Isa pang red flag is yung pangit na customer service. I-test mo yung support team by asking them pre-sales question. Pag puro vague or scripted yung sagot, mas okay na maghanap ka na lang ng iba. Yung reputable provider, nag-i-invest talaga sa maalam na staff at transparent na communication. Industry trends and future outlook. Mabilis magbago yung domain at hosting industry. Madalas yung consolidation, kung saan binibili ng malalaking companies yung mas maliliit. At minsan nagre-result to sa pagbabago ng pricing
at policies. Kaya make sure na updated ka sa industry news, lalo na sa mga mergers at acquisitions na pwedeng makaapekto sa service mo. Bukod doon, mas nagiging priority na rin yung sustainability. May mga hosting providers na gumagamit ng renewable energy or sumasali sa carbon offset programs. Kung importante sa iyo ang environmental impact, mag-search ka ng green hosting options. So ayan, ito naman yung mga frequently asked questions na madalas naming nakukuha tungkol dito. Dapat ba magkasama yung domain at hosting sa iisang company? Convenient siya, oo, pero yung pag-iwalay nila pwedeng magbigay ng mas maraming flexibility. Lalo na kung gusto mong magpalit ng host nang hindi ginagalaw yung domain mo. Paano kung gusto kong magpalit ng registrar? Karamihan ng domains pwedeng i-transfer after 60 days. I-check mo lang yung transfer policies ng parehong registrars at i-make sure na hindi nakalock yung domain mo. Kailangan ba ng multiple domains? Minsan oo. Halimbawa, pag may iba't ibang extensions or common misspellings yung brand mo, nakatulong yan para ma-protect yung brand mo. Pero tandaan mo rin na bawat dagdag na domain ay may renewal fee din. So yung pagpili ng tamang domain registrar at hosting service is isang foundational step para sa kahit anong online venture. Pag nag-focus ka sa reputation, transparent pricing, maayos na management tools, security, at dependable support, mas masiset up mo yung sarili mo para sa long-term success. Kaya huwag kang magmadali sa desisyon dahil lang sa mababang intro price. Tignan mo yung total cost of ownership at i-evaluate mo kung paano ka susuportahan ng bawat provider base sa needs mo. Pag tama yung registrar at host na napili mo, mas makapag-focus ka sa pagbuo ng site mo, pagpapalago ng audience, at pagpapatakbo ng business mo with confidence. Hindi man glamorous yung pagpili ng domain registrar at hosting service, pero isa to sa pinaka-importanting decisions na gagawin mo para sa online business mo. So, kung gusto nyo mag-start sa network solutions or sa kahit anong ibang products na nire-recommend namin, may kita nyo yung mga links sa description sa baba. Mga affiliate links yan, ibig sabihin may maliit kaming commission pag ginamit nyo sila. Pero walang extra cost sa inyo. Malaking tulong to para masuportahan yung channel at para makagawa pa kami ng free content na katulad nito. Kaya kung gagamitin nyo man, maraming salamat in advance. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you never miss another video. Sa channel na to, we make videos on how to create websites. Nag-explore kami ng different website builders, domain names, and so much more. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka. Pero other than that, thanks for watching and takits tayo sa next video.